Hello everyone, patungkol naman po sa kalooban ng Diyos kung bakit niya nilalang yung tao. Yun yung magiging topic natin ngayon. Sa bahagi po ng simula ng Genesis, sinabi niya na ang kanyang kalooban para sa tao ay pamahalaan ang daigdig. Punuin, ganito, Genesis 1:28, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. So, yun yung kanyang kalooban, parte ng simula. But ultimately, meron siyang gusto sa panghabang panahon para sa tao, in which umakyat sa langit, magmana sa kaharian ng langit, kumalat doon at paghariin ang buhay sa kalawakan, sa kalangitan. Kasi sa simula't simula, ang kalawakan ay wala pang laman, ang Diyos ay naroroon na. Mag-isa lang siya, malungkot. Sa haba ng panahong mag-isa lang siya, ganun kahaba siya na nalungkot. Hindi maganda. Gusto niya na mayroon siyang kasama. Ito yung parte kung bakit sinabi niya nung si Adan, mag-isa lang doon sa hardin, na hindi mabuti na mag-isa lang ang tao, sabi niya. Gusto niya na magkaroon ng makakasama ang tao, kaya hinanapan niya. Kasi naranasan niya yun. Nung panahon na sa simula pa lang, wala pang laman ng kalawakan, mag-isa lang siya, sobrang lungkot. Alam niya yung lungkot. At ayaw niya yun na manatiling ganon. Since ang Diyos ay nasa langit, gusto niya na magkaroon ng maraming buhay sa langit at magsikalat nga ang may buhay sa kalangitan. Yun yung ultimate goal niya sa atin. Nalaman niya na meron siyang kasama, na hindi siya nag-iisa noong panahon nasa ikalawang araw na siya ng paglalang. Unang araw, nilalang ang liwanag. Ikalawang araw, nilalang yung langit. Yung langit na tinutukoy dito ay yung atmosphere or yung inner space. Nung panahon na yon, sumingaw na kasi yung yelo, natunaw yung ibang yelo sa kalupaan. Umagos yung tubig sa ibang parte, sa mabababang parte, samantalang yung tubig naman na sumingaw ay umakyat sa langit. Yung lupa na tinamaan direkta ng sikat ng araw, tinamaan ng liwanag ng araw, since yung araw noon ay hindi pa naman nakikita kasi puno pa ng ulap ang langit. Pero yung liwanag tumatagos na sa kaulapan, tumatama na sa lupa. Nung yung liwanag na yun tumama na sa lupa, naramdaman niya na mayroong gumalaw. May mga gumagalaw doon, mga microorganisms. Viruses ang tawag namin doon. Including bacteria, mga fungi, mga viruses na literal. So, kabilang po yun doon. Nalaman niya na hindi siya mag-isa. Wow siya, na-entertain siya na pag-aralan, ano ba itong mga to. So, pinakiramdaman niya, pumasok siya doon bilang siya ay isang spiritual entity, tapos yung mga viruses na yun ay nasa physical entity. Pareho silang buhay. Ang salitang buhay ay tumutukoy sa mga nilalang na walang kamatayan o maaaring mabuhay ng walang hanggan. Pareho silang buhay. Ang tawag dito, pwede siyang pumasok doon. Pwede siyang sumanib. So, pumasok siya doon, compatible, kumbaga. Pumasok siya doon, pinag-aralan niya kung ano yun, kung anong kaya nilang gawin, and then, doon siya nagsimulang literal na gumawa dito sa daigdig. Mula sa mga viruses, nagkaroon ng mga damo, halaman, iba't ibang klase ng mga luntian. And then, inagos yung ilang mga viruses sa mabababang parte ng katubigan. Then, yung mga nabubulok naman ng mga halaman, kahoy, inagos. Yung mga viruses kasi nagta-transform sila, nag-evolve sila, depende sa kalagayan ng lugar na kinaroroonan nila, depende sa temperatura at sa iba pang mga bagay. And then, nung naipon sila doon sa tubig, doon nagsimulang lalangin ang mga may buhay sa karagatan, sa katubigan, sa dagat. Then, hanggang sa yung ilang mga nilalang na taga-dagat ay nagkaroon ng pakpak, natutong lumipad, nilalang yung mga ibon, and then mga nilalang sa dagat na may paa, natutong maglakad, nilalang yung iba't ibang hayop sa lupa. So,
there's an evolution. At ganun siya nangyari. Para magkaroon ng ibang lahi, dalawang magkaibang lahi, pinapagtalik niya. And then nagkakaanak sila ng iba. Iba sa kanilang dalawa. Hindi mo, halimbawa, kabayo tsaka baka. Pwede ba yun? Pag nagkaanak sila, hindi mo na masabi kung baka ba yan o kabayo. So ganun, iba na lahi na. Ganun dumami yung mga hayop, yung iba't ibang lahi. Ganun yung evolution. Hindi, sorry pero hindi siya sa dalawang unggoy ng anak naging tao. Hindi siya ganun. Nung panahon na yon, inaral niya ng inaral kung paano na itong mga viruses ay naging mga nilalang na mananatiling buhay. Paano sila magiging matagumpay na mabuhay sa langit. Inaral niya yun ng inaral. Kasi nung mga panahon yon, andun sila sa punto na namamatay. At kapag namatay, bumabalik sila doon sa pagiging mga microorganisms. Iba na doon sa dati. So ang gusto niya na manatiling buhay yung mga nilalang niya. Inaral niya yun ng inaral hanggang sa nagkaroon ng tinawag na panganay sa lahat ng nilalang. Yung kauna-unahang nilalang na naging banal. Isa siyang dragon, taga-tubig. And then, inaral niya ng inaral hanggang sa gumawa pa siya ng mas marami pang mga banal sa lupa. Panahon nila Lucifer, nanahan sila dito sa daigdig, nagkaroon ng sibilisasyon dito. Bago pa man ang panahon ni Adan, may mga nabuhay na dito, which is yun nga, panahon nila Lucifer. Umabot sa sukdulan ang teknolohiya nila nung kanilang panahon. Cellphone, laptop, starships, mga spaceships, lahat yun nagawa na nung kanilang panahon. Then, ang Diyos dala ng excitement niya na magkaroon ng maraming buhay doon sa langit. Pinush niya yung mga nilalang na to na umakyat sa langit sa pamamagitan ng pagwasak dito sa daigdig. Nagpadala siya ng mga tipak ng bato. Then, nung mga araw na yon, bahagi ng pinakahuling kailangan ng tao kasi ay matuto sa salamangka. I mean, pinakahuling balahagi ng mga nilalang sa lupa na kailangan nila upang maging ganap sila na mga matanggap sila sa langit. Mabuhay sila sa langit ay kailangan nila yung salamangka. Mabuhay sila na marunong gumamit ng salamangka. At yung salamangka na yon ay hindi sila gumagamit ng ibang lingwahe kundi yung sarili nilang lingwahe. Kasi bahagi yun actually yung bumubuhay sa kanila. Yung bubuhay sa kanila, I mean, salita. Yung salita ng Diyos. Sila ay bilang mga banal ay magiging mga anak ng Diyos, magiging kabilang na rin sila sa mga Diyos. At yung kanilang salita, yun yung bubuhay sa kanila. Sabi nga natin, sabi dito sa Biblia, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa pagkain, kundi maging sa salita ng Diyos o sa salita na gagaling sa bibig ng Diyos. Kasi yung salamangka, isa yun sa kailangan nila para magtagumpay silang mabuhay sa kalawakan, sa langit. So nung panahon na yon, sukdulan ng teknolohiya dito sa lupa, and then dala ng iisa lang ang pamahalaan sa mundo at ang pinakapinuno nila ay si Lucifer. Nagkaroon ng pag-abuso sa mga mahihina, sa mga mabababang lahi. Then, ang ginawa ng Diyos, bahagi nga na kailangan matutunan nila yung salamangka, ibinigay niya yung karunungan sa salamangka doon sa mga inapi. And then, natutunan din yon ng gobyerno nila Lucifer hanggang sa sila bilang mga banal, marunong na sila gumamit ng salamangka. Then, nandun na sa point, ready na, para sa Diyos, ready na, iakyat sa langit kasi kumpleto na. Alam na nila yung paggamit ng salamangka, alam na nila yung totoo, alam na nila. Kumbaga, okay na. Then, pinadala ng Diyos yung mga tipak ng bato dito sa daigdig. Pinush niya na umakyat sa langit itong mga ito, ng mga nilalang noon. Sinabihan niya si Lucifer bilang pinuno na, lumikas ka na kasi wawasakin na yung mundo. Si Lucifer bilang pinuno, napamahal na siya kasi sa daigdig. Napunta na ron yung kanyang puso. At sabi nga natin, kung nasaan yung puso natin, naroon din yung buhay natin.
hindi na siya pumayag na umalis. Hindi, sabi niya, sinuway niya ang Diyos dahil doon. Kaya kong ayusin to, kaya kong gawa ng paraan to. Ngayon, hindi na mapilit ng Diyos si Lucifer kasi independent na siya eh. Banal na rin si Lucifer, banal na rin. Pag isa ka ng banal, independent ka na sa Diyos. Mabubuhay ka na ayon sa iyong sarili. Hindi na makontrol ng Diyos ang isang banal. Masabihan niya pero hindi niya mapapasunod. Ganon. So umayaw na si Lucifer. Ang ginawa ng Diyos, kinausap niya yung isang banal, pinuno ng mga sundalo, which is yung tinatawag nating si Miguel ngayon. Lumikas ka, dalhin mo yung kaya mong dalhin. Mga tao mo, yung mga kasi hindi naman sila tao. Mga nilalang sila na may anyong tao, pero ang kanilang mukha ng ayop. May kamay din, pero balahibo, tapos kalabaw, may sungay, may mga mukha ng ibon, may pakpak, ganon. Lumikas ka, umalis kayo, dalhin nyo yung kaya ninyong dalhin. And then, nung panahon na yon, nagkaroon ng digmaan sa lupa, sa kanilang pamahalaan. Nahati kasi sa dalawa. Yung mga sumunod kay Lucifer, yung mga sumunod naman kay Miguel. Wala pang order si Lucifer na lumikas, pero lumikas na sila Miguel. Dahil doon, nagkaroon ng pag-aagawan ng mga sasakyan. Nagkaroon ng digmaan. At yung digmaan, actually, umabot pa yun sa langit. Doon sa outer space. And then, nung panahon na yon, nawala sa katinuan si Lucifer dahil sa pagmamahal niya sa mundo. Nakita niya na ang kahihinat na ng daigdig sa pagdating ng mga tipak ng bato, hindi niya mapipigilan. Yun, yung naging dahilan, nawala siya sa katinuan. Pero kahit na sumuway siya sa Diyos, siya yung hindi pinabayaan ng Diyos at sinabi na siyang pinaka kinalulugdan na anak ng Diyos. Dahil yun yung highest achievement ng pagiging creator ng Diyos. Yung matuto yung kanyang mga nilalang na magmahal at mahalin. Yun para sa kanya ang pinaka-highest na achievement niya. Kasi hindi na sa kanya yun eh. Hindi ayon sa kanya na mahalin ng kanyang nilalang yung mga bagay-bagay, etc. Although pinagbabawal yon dito sa daigdig kasi nga kung mamahalin natin yung mga bagay dito, mapupunta dito sa mga bagay na ito yung puso natin, mapupunta dito yung buhay natin. In which, yung mga bagay sa daigdig, darating ang araw na magiging walang kabuluhan yon. Ngayon, kung nandito yung puso natin, yung buhay natin magiging walang kabuluhan din. Yun ang ayaw ng Diyos. Si Lucifer, yun na nga, hindi niya gustong umalis. Pero dahil ayaw siyang pabayaan ng Diyos, may kumuha sa kanya, kinuha siya, nilagay siya sa starship. Lumikas sila sa daigdig kasama niya kanyang mga tauhan. Pagdating doon, nahuli sila. And then, para maintindihan ni Lucifer yung kalooban ng Diyos, ginusto ng Diyos na maging katulad, literal, si Lucifer ng Diyos. Maging isang nilalang na nabubuhay sa espiritu. At ginawa niya yon sa pamamagitan ng inihulog si Lucifer sa lupa. Masunog yung kanyang katawan. Kasi yung katawan natin, upang lumaya ang isang espiritu na nasa loob ng katawan, lalo na ang espiritu ng isang banal, kailangan mainitan yung katawan ng higit sa kanyang heat index. Naghihiwalay ang espiritu sa physical ng katawan kapag ang katawan na yon ay nakaramdam ng init na higit sa kanyang heat index. Nung hinulog sila Lucifer, nasunog yung kanilang katawan. At bilang banal, ang kanilang katawan ay nagiging bato. Nasunog sila sa atmosphere, naging bato, naghiwalay yung kanilang espiritu. At yun, natrap na sila dito sa daigdig. Yung kanilang espiritu pag-alagala na dito. And then, yun, doon na unawaan ni Lucifer na, ganito pala yun. And then, para sa Diyos, lalo siyang nahirapan dahil naging dalawa na sila na namamahala sa daigdig. Yung isa, naging taga rito na, which is si Lucifer, tapos ang Diyos nasa langit. Noong mga panahon na yon,
mayroon yung mga lumikas, mga kasamahan ni Miguel at yung mga dating mga tauhan ni Lucifer na lumikas, yung may mga spaceship sa kanila nagkalayo-layo na. Lumabas na sila sa solar system. Yung iba naman na maliliit lang ng sasakyan, nag-stay sila kasi hindi kayang maglakbay star to star. Kaunti na lang yung natira doon sa mga umakyat sa langit na nandito sa solar system. Kaunti na lang. And then around about 500 years mula nung bumagsak yung mga tipak ng bato, naramdaman ng Diyos na pwede na ulit tirahan ang daigdig. Wala na yung lason sa hangin, malinis na ulit yung hangin, pero lahat ng naiwan dito nung panahon na bumagsak yung mga tipak ng bato, lahat yun natabunan. Lahat yun namatay. Kasama na yung mga banal natabunan. Na-suffocate sila sa hangin, natabunan. Isa doon sa mga natabunan ay si Adan. Kaya dito po, hindi ko kayo pinapaniwala, pero dito sa Biblia, nasasabi nga natin, si Adan ay nilikha ng Diyos mula sa putik. Pero hindi siya literal na putik na inanyuan tapos hiningan sa ilong. Hindi ganon. Hindi ko po kayo pinapaniwala. Nalibing si Adan. Si Adan ay Adan na noong panahong bumagsak ang mga tipak ng bato. Nalibing siya doon. Natabunan siya ng alikabok. And then, pagkatapos kasi nang tumama yung mga tipak ng bato sa daigdig, nag-ice, nagyelo ang daigdig. And then, almost 500 years yung ice age na yon na-preserve yung kanyang katawan sa ilalim ng putik. At nung natunaw na ulit yung yelo, nakita na nga ng Diyos na, pwede na ulit tirhan. Naramdaman niya na may isang banal na nakalibing na mababaw lang, pwedeng buhayin. Then doon niya iniutos ulit. Doon sa mga umakyat sa langit na mga tinawag na niya ng mga anghel o mga anak ng Diyos, sinabi niya na yon, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, wangis ibig sabihin buhay. Wangis ibig sabihin katangian. Katangian ayon sa katangian ng Diyos o mga banal. Si Adan, kinuha siya mula doon sa putik, binangon, dinala si Adan sa kanilang clinic doon sa kanilang starship, nilagyan ng oxygen, hiningahan sa ilong, etc. etc. Ganun ho yung nangyari. Binuhay siya ulit. And then ginawa siya na ayon sa katangian ng Diyos, isang banal, isang buhay, o walang kamatayan. Tapos pagkatapos noon, nakita na gumagalaw na siya, parang baby. Yung mga galaw niya wala pa sa control, then habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng control sa kanyang katawan, then nakita nila na pwede nang pakawalan, then pinakawalan nila doon sa Arden, binantayan nila, iningatan, then yun na, nakita ng Diyos na yung mag-isa si Adan hindi maganda, hindi mabuti. Then gumawa ulit ng mga hayop, hinukay ulit yung mga pwedeng hukayin, binuhay ulit, pero hindi na katulad ng dati na may mga kamay ang mga hayop. Kasi nga, dala ng pagiging masama nila, hindi na pwedeng ulitin. So, ginawa sila pinalakad sa apat na mga paa. Yun yung nangyari noong mga panahong yon. And then, ang kalooban ng Diyos ay ang tao gagawing patay sa kanyang harapan. At sa loob ng panahon na ang mga tao ay patay sa kanyang harapan, matututunan nila yung mabuti at masama. Yung paano ang dapat gawin at hindi dapat. Matuto sila doon sa iba't ibang bagay na para magkaroon tayo ng kaayusan sa kabila ng pagkakaiba-iba natin. Kasi pag pinadala na tayo doon sa langit, independent na tayo. Hindi tayo magtatagumpay doon kung hindi tayo banal. Magiging pabigat tayo, magiging basura tayo ron kung katulad pa rin ng katawan natin ngayon na ipapadala tayo doon. Hindi. Kailangan natin maging banal. At pag naging banal na tayo doon, hindi po pwede na barumbado tayo, hindi pwede na alam niyo yun, walang disiplina. Kasi pag ang kalangitan na ang magulo, ang naging magulo, hindi lang isang solar system ang mawawasak. So, kailangan disiplinado, kailangan alam niyo yung mabuti para sa mabuti. Yun yung pag-iisip ng isang ipapadala sa langit para sa ikakabuti. Kasi hindi siya pwedeng sirain, hindi siya pwedeng wasakin or else
lahat magsisisi. Ganun siya. So yun yung gusto ng Diyos, na habang yung panahon na ito na ang mga tao ay patay sa kanyang harapan, matutunan nila. Maintindihan nila ang kahalagahan ng pagiging mabuti. And then sa mga bandang huli, bago mahuli ang mga araw, ang mga patay na ito ay bubuhayin. At itong mga patay na ito, tayo ang tinutukoy noon. Mga patay sa harapan ng Diyos, ito yung mga nabubuhay na may kamatayan. Tayo yun ang tinutukoy doon. Ang mga patay ay bubuhayin. Kasi ganito yan ang mga buhay, hindi sila nanganganak. Hindi sila dadami. Kung pwede naman dumami yung mga buhay, pero gagawin sila. Hindi sa pamamagitan ng panganganak, kundi sa pamamagitan ng siyensya. Katulad ng ginawa nila kay Adan. Kung tatakbo ang panahon na puro buhay, gagawin ang mga buhay, kakaunti lang ang magiging buhay sa paglipas ng 6,000 years. Hindi yun maganda para sa Diyos. I mean, hindi yun ang best. Ang gusto niya na dumami muna yung mga tao. And then, pag madami na, saka na sila bubuhayin para biglang dami yung mga buhay. Hindi kasi nanganganak yung mga banal. Sa bahagi ng Lucas 20, ito. 20:35. Lucas 20:35. Dito, mababasa natin, 34, sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ito yung tinutukoy niya, ito, sa buhay nating ito. Ngunit, ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay, ito yung muling pagkabuhay na tinutukoy ko sa inyo, ito yung mga patay ay muling bubuhayin nga. Tayo yun, ng mga patay sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Ang pag-aasawa ay para sa pagpaparami. Hindi na sila mag-aasawa kasi hindi na sila dumadami. Hindi sila nanganganak. Kahit yung lalaki o yung babae, wala na silang kakayahang mag-anak. Ngayon, ang gusto ng Diyos na mag-anak muna ang tao. Mag-anak, dumami muna. And then, pag madami na, doon na sila bubuhayin ulit. Kasi pag buhay na sila, hindi na nga sila magkakanak. Yun yung kalooban ng Diyos. Dadami tayo bigla, and then, papadala tayo doon. Pero, yun yung plano, pero hindi yun yung nangyari sa kanilang kasaysayan. Kasi, may isang kasaysayan, yung nakasulat dito, na sabi sa mga huling araw, may mga digmaan, salot, etc. Malala yun. Yung 2024, hindi dapat ganito kung nasunod yung nandito sa kasulatan. Pero nabago na. At naging bahagi ako ron, pero yung gumawa talaga ng pagbabago ay tayo, ng mga tao. Nabago na siya. 2024, hindi siya nang ganito. Hindi ganito yung nasasabi dito. Pero, payapa pa rin tayo. Ito ay isang panahon na parang palugit upang maging ganap ang ating paghahanda na manahin ang kaharian ng langit. Huwag nyo itong sayangin. Ngayon, by the way, ang mga banal ay hindi nagkakaanak. Pero doon sa part ng Biblia, nalimutan ko na tuloy. Doon sa part na kung saan ang mga anak ng Diyos ay bumaba sa lupa. Dito yan, dito. Nalimutan na ko. Ito. Genesis 6. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. So, mula kay Adan, isa pa lang siya. Nagkanak, dumami na. Ito na yun. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So, yung salitang anak ng Diyos, ito yung mga anghel. Ito yung galing sa langit, bumaba sa lupa. Dito po sa Biblia na ito na ginagamit ko, yung May Day Be One Bible nga, mayroon siyang mga footnote. Kung ganito rin yung ginagamit nyo, mababasa nyo dyan sa baba.
Yung salitang anak ng Diyos, sa ibang manuskripto ang ibig sabihin niyan ay mga nilalang mula sa langit, galing doon sa itaas. Bumaba sila dito sa lupa at yun, nagsipagpili sila ng mga anak ng tao, magagandang anak ng tao dito. So, nagsipag-asawa. Na, ano, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya ay makalaman. Hindi nalalagpas, etc. etc. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. So, yung mga anak ng Diyos, nagkaroon sila ng anak. Nagkaroon na sila ng kakayang magkaanak. Pero, yun ay dahil nanahan na kasi sila dito. Sino mang banal sa panahon na natin ngayon na bumaba sa lupa, nawawala yung pagiging banal niya. Nagkakaroon na siya ng kamatayan, dala ng karumihan sa paligid. At sino mang nawawalan na ng pagiging banal, nagkakaroon na siya ng kakayang magkaanak. Ganun yung nangyari sa kanila. Pinili na nila kasing mag-stay dito. Ito yung sila, yung ilan sa kanila yung tinatawag ng mga fallen angels. Umibig sila sa mga tao, sa mga babae. And then, yun nga, dahil bilang tao, tayo ay galing din sa kanilang lahi. Pero hindi literal na mula sa kanila din tayo na. Meron din, may mga pagkakasunod-sunod. Nagkaroon pa rin tayo ng kayang magkaanak sa pamamagitan nila. Kaya lang, higante yung nagiging anak. Kasi nga, dala ng kapangyarihan, nung teknolohiya sa loob ng kanilang katawan, so hindi normal na tao ang ipinapanganak. So dito, may papakita natin na kung ang isang banal nasa langit, gusto magkaanak, bababa siya sa lupa, titira siya rito. Mawawala yung pagiging banal niya, magkakaroon siya ng kayang magkaanak. Ganun lang. Pero bilang isang banal, hindi na siya, bilang isang mananatiling banal, hindi siya magkakaroon ng anak. Kasi wala silang kakayahan magkaroon ng ganun. So, ang Diyos nung panahon na yun, nagsisi siya na nilalang niya yung tao. Kasi kaunti na lang yung mga banal nung panahon na yun eh. Nabawasan pa dahil sa mga tao na to. Dahil sa pagiging makalaman ng mga tao. Yun yung dahilan kung bakit siya nagsisi. Para siyang nalugi. Isa siyang negosyante. Ang puhunan niya ay buhay. Gusto niya dumami yung buhay. Dumami yung may buhay sa langit. Pero kakaunti na nga lang, nabawasan pa dahil sa mga tao. Then, yun yung naging dahilan kung bakit siya nagsisi. Pero tuloy pa rin yung plano. Eto tayo ngayon. Eto ako ngayon. Sinasabi ko yan sa inyo. Again, pakiusap. Hindi to choice ko. Kung kilala niyo ako in person, please keep my identity in confidential. Sinasabi ko to sa inyo kasi kailangan nyo. Ako, kung ako lang talaga, nakita ko na kasi yung future. Boring na sa akin. Para akong naghihintay na lang sa, sabi ko kay Lord, kung hindi magiging maganda yung takbo ng aking buhay, kunin niya ako ng mas maaga. Boring. Nakita mo na yung mangyayari sa buhay mo, wala nang excitement. So, yun. Yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Umakyat tayo sa langit, magmana doon, maging taga doon. Kasi yun lang yung chance na mag-continue ang buhay ng tao. Kung maiiwan tayo dito sa daigdig, dead end ang buhay dito. Dumami tayo sa langit. At mangyayari yun, malalaman ninyo yung mga kailangan ninyo
sa pamamagitan ng panunood ng mga video sa Expedition Alpha. Hindi ko kayo pinapaniwala, pero ito kasi yung purpose, ito yung trabaho ko. Pilit kong tinatakasan, pero patuloy akong bumabalik-balik dito kasi pinupush ako na ganun. So ayan, sa susunod, tingnan natin kung ano yung ilalagay natin ulit dito. Madami kasi. Sobrang dami, di ko alam kung paano ko pagsusunod-sunurin. Bahala na. Basta puro ito patungkol sa pagiging banal. Related sa pagiging banal. Ano bang meron? Ano bang kailangan natin gawin? And then, in the end, well, hoping pa rin ako na makapagpalipad tayo ng kahit maliit lang na spacecraft. So, once again, abangan nyo yung mga susunod na mga video natin. Salamat sa panonood.